Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 15, Textbook, page 194. Second grammar na tayo for Unit 15. Dongsa, verb plus jamaja. Explanation natin, 앞의 동작이 이루어지고 난 후에 잇따라 뒤의 사건이나 동작이 일어남을 나타낸다. So, anong ibig sabihin yan? Madali lang. Magulo lang yung pagkakaano, no? Medyo mahirap intindihin, pero ang gusto lang dyan sabihin, yung unang action daw, no? After maganap. So, nan huwe. 이루어지고 난 후에. After maganap, yung isang bagay, which is yung verb natin or action, pagkatapos nun ay susundan din siya agad ng another event or action ulit. Okay? So, sa madaling sabi, yung English term na pwede nating isipin for jamaja is right after. Right after or as soon as. Okay, so dalawa yung verb mo. So, verb number 1, tas pagkatapos nung verb na yon, kasunod is another action. Okay, so sa Tagalog is pagka. Okay, so pagkatapos pwede, no? So, ma'am, same po ba siya nung huwe? So, somehow kasi nga, pagkatapos ng isang action, another action. Pero, ito, ang pinaka-point niya is agad-agad. So, pagkagawa mo ng action na yun, no? So, pwedeng yung pagka, tapos plus verb. Yan. Pagkaligo ko, nagbihis na ako agad. So, malamang, di ba? So, ano pa? Pagkakain, hinugasan ko na agad yung mga hugasan. Kasi yung iba, di ba, tinatambak pa. So, yung agad-agad, no? Pagkatapos. So, example tayo. So, si Anais tsaka si Jason nag-uusap. Si Anais may question siya kay Jason. Sabi niya, Jason, 씨는 단어 잘 외워줘요? So, Jason, magaling ka ba mag-memorize? 저는 너무 안 외워져요. Ako kasi, hindi ako talaga magaling mag-memorize. Sagot si Jason, 저도 그래요. Ganun din ako. So, hindi din daw siya magaling mag-memorize. Sabi niya, 외우자마자 잊어버려요. So, pagka-memorize ko, nakakalimutan ko na agad. Okay? So, parang pagka-memorize mo ngayon, mamayang konti, nakalimutan mo na naman agad kung ano yung minemorize mo. So, yung ganong klase, no? So, dito, yung dinugtungan na verb is 외우다, to memorize. Okay? So, dinrap lang sida and then add 자마자. Next. 졸업하면 뭐 할 거예요? After mo graduate, anong gagawin mo? Or if graduate ka, anong gagawin mo? Sagot sina. 네, 졸업하자마자 일단 귀국해야 할 것 같아요. So, sabi niya, no? 귀국, ito muna. 귀국 means yung pag-uwi sa bansa mo. Okay? Pagbalik mo or pag-uwi dun sa yung sariling bansa. Yung guk dyan, no? So, sabi niya, sa tingin ko, kailangan ko munang umuwi pagka-graduate ko. Okay? So, nakita niyo yung pagka. Yan. Or pagkatapos kong graduate, sa tingin ko, uwi muna ako ng bansa namin. Another example, 요즘 너무 피곤해서 집에 돌아가자마자 씻지도 못하고 자요. Sabi niya, recently or nowadays, sobrang pagod ko pagdating ko sa bahay. Hindi na ako nakakapag-wash up or pwedeng hindi na ako nakakaligo. Tapos, tulog na ako agad. Okay? So, 집에 돌아가자마자 from the word 돌아가다. Pagbalik, no? So, from kung saan man siya galing, balik siya sa bahay. Okay? So, 돌아가자마자 씻지도 못하고 자요. Pagbalik ko sa bahay or pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako nakakaligo, tulog na ako agad. Okay? So, pwede din yung agad na term. So, pagkagawa mo ng isang action, agad, susundan mo ng another action. So, dito, yung unang action niya is uwi. So, pagka-uwi niya, agad, tulog siya, no? Then, 전화로 어머니의 목소리를 듣자마자 눈물이 났어요. Sabi niya, pagkarinig ko, or narinig ko agad yung boses ni mama sa phone and naluha na ako. So, sobrang miss niya na siguro yung mama niya. Okay, so 전화로 어머니의 목소리를 듣자마자 from the word 듣다. Okay, so drop mo sida and add 자마자. So again, yung 자마자,
right after, as soon as, yan, or agad-agad sa Tagalog, no, pagka. Yan, pagkarinig, pagkatulog, tapos ano yung another action. Rule niya madali lang, again kay dongsa mo lang siya idinudugtong, so may batchim or wala, same lang, drop mo yung da and simply add ja maja. So nupta, ibig sabihin to lie down, yan, humiga. So nupta maja, jayo, pagkahiga ko, tulog na ako. 외우다, to memorize, 외우자마자 잊어버려요. Pagka-memorize ko, maya-maya lang kalimutan na agad. Okay, so dito tayo sa activity number 1. So, 보기와 같이 친구와 이야기해보세요. So, discuss with a friend, no, yung nandito. So, 월급을 받으면 뭐 해요? So, as is yung question. Pagdating sa sagot, 부모님께 송금부터 하다. Pero, yung sagot niya, 월급을 받자마자. Okay, so kinuha niya muna yung 월급을 받다. Okay, so instead na 받으면, yung hahanapin muna natin dito is yung action. Ano ba yung action? 받다. Okay, tapos tsaka mo gagamitin yung jamaja na grammar. So drop mo si da and then add jamaja. Kaya siya naging 받자마자. Tapos dinugtong niya na si 부모님께 송금부터. Yan. Tapos naka-present form lang siya, no, heyo. So dito, depende dun sa situation, no, sa usapan kung ang gagamitin mo ba is present form, past form, future form. So titingnan mo rin kung ano yung flow ng usapan. So dito sa number 1. So as is lang yung question, 집에 들어가면 뭐 해요? So anong gagawin mo pag balik mo sa bahay or pag uwi mo sa bahay? So yung sagot, 집에. So hanapin natin yung action dito, yung 돌아가다. So, magiging 돌아가자마자. Then, dugtong mo na si television부터 and then instead na 켜다, gawin mo lang tong present tense. So, 켜요. Okay, anong gagawin mo pag balik mo or pag uwi mo ng bahay? Pag uwi ko ng bahay, buksan ko agad ang TV. Number 2, 도착하면 연락하세요. So, dito, no, meron siyang request or parang utos. 도착하면, pagdating mo, or if dumating ka na, kontakin mo ako, no? So, anong sagot? Ne. And then, 도착하다, yung ating verb. So, magiging 도착하자마자. And then, instead na 전화하다, so dahil ano to, no, parang utos or request sa kanya, so, yung 전화하다 magiging 전화할게요. Okay, so, future form. Bakit? Kasi nga, yun yung request sa kanya. Pag dumating na siya, dun sa kung saan man yung pupuntahan niya, tawagan siya agad, no? So, or kontakin siya agad. Ne, 도착하자마자, yes, pagdating ko po doon, tatawagan ko kayo. 전화할게요. Then, number 3. 택배를 받으면 전달을 부탁드려요. So, dito, no, hindi ulit siya question. 부탁, request siya. Sabi niya, pag na-receive mo yung 택배 or yung delivery, 전달 means to relay, no, or ipaabot. And yung sagot natin, 사장님께 전해드리다. So, magiging ne. Tapos, dito, no, 택배를 받다. Magiging 택배를 받자마자. 택배를 받자마자. Dugtong na natin si 사장님께 and then pagdating dito sa 전해드리다, magiging 전해드릴게요. So, if-future ulit natin siya kasi nga, kailangan niya muna ma-receive yung 택배 para maiabot niya kay 사장님. Okay? So, future pa yung pagbigay niya, no? Hindi pa nangyayari. So, number 4. 시험이 끝나면 뭐 하고 싶어요? Pagkatapos ng exam, ano ang gusto mong gawin? Sagot, 여행을 다녀오다. So, gusto daw niyang mag-tour, no? Or mamasyal. Okay, go on a trip. So, yung sagot natin, 시험이, so yung pinaka-verb natin dito is yung 끝나다. Okay, so 시험이 끝나자마자. And then, 여행을, so instead na 다녀오다, gagamitin natin is 다니고 싶다 or 다니고 싶어요. So, 다니고 싶어요. Kasi ang question ni, anong gusto mong gawin? So, i-answer natin with, gusto kong go on a trip, no? Gusto kong mamasyal or gusto kong
mag-tour. Okay? So, that's for activity number 1. Dito tayo kay activity number 2. 여러분은 집에 가면 무엇을 해요? 자마자를 이용해서 이야기해보세요. So, ikaw daw, pagbalik mo or pag-uwi mo ng bahay, gamit yung 자마자 na grammar, yan, gawa ka ng statement. So, yung example dito, si Jason, sabi niya, 저는 집에 가자마자 강아지를 데리고 산책해요. Sabi niya, ako pag-uwi ko ng bahay, so, yung aking puppy ay nilalakad ko sa labas. So, ako naman, example ko, 저는 집에 가자마자 저녁 식사를 준비해요. Yan. So, pag uwi ko ng bahay kasi mga 6:30, 7, 7:30. Tapos ako pa yung maghahanda nung dinner namin. So, pag-uwi, diretso na kagad sa lababo. Ayan. So, 저는 집에 가자마자 저녁 식사를 준비해요. Again, 자마자. As soon as, or sa Tagalog, pagkatapos, or agad-agad, or pwede ding pagkatapos na pagkatapos. So, this is level 3, unit 15, second grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.